Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ay ipatupad ng batas ng may integridad at may katarungan, Mr. President. Mr. President, kaya ko lang naman po ipinipilit ang bagay na ito sapagkat I think even the Ombudsman as a lawyer himself believes in the court doctrine of our legal system, dura lex sed lex. Yung sinasabi nating bending the law will be inconsistent totally with this core legal system. Hindi mo po pwedeng kahit na konti. Tatanong ko nga sana to what extent can you bend the law that can still be acceptable? Hindi po pwede yun. Dura lex sed lex. At ako rin po, sumasang-ayon po kay Senator Marcoleta, the good gentleman from Tarlac, Pampanga, na ang batas po ay dapat ho natin ipatupad. At wala ho yan tinitignan. Kaya ho naka-blindfold po si Lady Justice dahil wala ho tinitignan. At yan rin po ang assurance po ng ating bagong ombudsman. Kalokohan. Dito po sa bulwagang ito at sa lahat po sa sambayang Pilipino na nanonood ho sa atin. Alam mo, hindi ko alam ba't hindi kinikilabutan itong mga to, no? Pag sinasabi nila yung wala ang batas sa atin, wala hong kinikilingan. I mean, hindi ko kayo kinikilabutan. Kasi don't tell me naniniwala talaga kayo dyan na wala kayong kinikilingan. Di ba? Imposible ho eh. Kitang-kita nyo naman ang ginawa kay Pangulong Duterte, walang due process, mabilisan. Wapak. O hindi lang yun, napakarami pang iba. Kahit nga yung mga kababayan natin eh. Di ba? Kahit yung mga kababayan natin, hindi nga ho pantay ang batas pag sa mahirap at sa mayaman. At lalong-lalo na sa mahirap at mga nasa politiko o nasa kapangyarihan. Di ba? Tapos sasabihin nyo, ganito talaga ang batas kasi ginagago nyo sarili nyo. Sa totoo lang ginagago nyo sarili nyo. Na ipapatupad niya ho ang batas na may integridad po. Kasi po, Mr. President, nakakabagabag talaga. Sana po figure of speech lang. Pero nagkaroon po kasi ng pagkakataon na hindi figure of speech yun eh. Dahil doon sa isang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, nakita naman po nating lahat. When a particular witness applied for witness protection program, and the law is clear, the provisions of law on the requirements on how to apply for a witness under the witness protection program, nandun po lahat yun eh. The enumerations, the requirements are exclusive. Pero sinabi po ng ating ombudsman, then the Secretary of Justice, pinipilit po merong restitution. I advise him that he cannot do that because restitution does not appear in the law. But Mr. President, he insisted. So doon po nagkakaroon ng problema. While publicly, he declares that he upholds the law to the fullest. Pero in reality, it's not being done. How can you put a requirement which is not in the law? And he said that was his opinion. His opinion will not even matter, Mr. President.
Does that opinion will even prevail over the strict provision of law? Yun po yung aking ikinatatakot, ikinababahala, na nami-mislead po yung ating mga mamamayan. Pati ang ating processes po ay nalalagay sa alanganin. Kasi alam mo, Senator Marcoleta, yan naman kasi totoo nangyayari sa Pilipinas eh. Yung bending the law without breaking it, meron nangyayari niyan sa Pilipinas. Yun lang mga kababayan natin eh, na nagkakabanggaan. Di ba? Binibend the law ng mga ilang pulis yung report. Di ba? Para lang pumabor doon sa naglagay. Bending the law yun. Pero I mean, maraming ganyan instance. Kaya siguro nasana ito si Remulla doon sa bending the law. Ang problema, hindi pwede yung bending the law. Lalo na ho pagka ganyan ho katindi ang bigat. Halimbawa na milyon-milyon, trilyon-trilyon na, di ba? Hindi pwede. That's why this is very important. Na kailangan po masettle natin ang isyong ito. We cannot bend the law. Kasi po, kapag pinanatili natin yun, it is as if the ombudsman has the power to refine the law or even revolutionize the law. Nako. No one can do that, Mr. President. Kasi po, tingnan na, ito pa po yung nakakabagabag. Still falls on this very subject, Mr. President. Kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw meron pong may issuean na warrants of arrest. Na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? Nako, malupit ito. Iyan yung sinasabi niya, yun yung pino-point out niya, na kaya hindi pwede yung bending the law. Kasi, bilang isang ombudsman, napakadelikado niyang bending the law. Diba, tulad nga niyan. Eto, antayin ninyo ito sasabihin niya, ha? No, Mr. President. Ang trabaho na ho nila, ang pinaka-responsibility ho nila is to ensure accountability, Mr. President. Tama naman po yun at ako'y naniniwala. Pero bakit niya po kaya nasabi yun that on such a particular date warrants of arrest will be issued? Does he think that he can preempt the Sandigan Bayan or even the RTCs, Mr. President, to issue the warrants? Ang galing talaga nitong bata natin na to si Senator Marcoleta. Hindi talaga nasayang yung boto natin dito. Kasi alam mo, yan yung ugali ni Remulla ever since. Tandaan ninyo, pinagmamastan na natin yan mula kay Bantag, mula kay Tebes, yung style niya na parang diktador. Na tila, alam niya lahat. Nagmamagaling yan eh, bida-bida yan eh, di ba? Ilang beses natin pinoint out dito yan sa ating channel na bida-bida yang Remulla na yan. Ever since noon pa lang panahon ni Bantag, nagbibida-bida na yan, pinangungunahan na. Kahit, alam mo yun, na supposedly, paulit-ulit natin sinasabi to, nung panahon na DOJ siya, he should not act like a judge. Kasi sinasagmit nga doon eh. So dapat iimbestigahan pa lang ng DOJ, ng Fiscal's Office. Dapat ganun yun eh. Yun ang papel ng DOJ. Kaya nga, di ba, tingnan nyo nga yung sinasabi nakapiring ang mata nung Yun ang gagawin ng DOJ. Titignan ang titimbangin ng mga ebidensya. Siya, wala pang ebidensya, guilty na sa kanya. Gago! Alala
akala nyo, simula pa lang ng mga issue from Bantag, guilty na kagad si Bantag. Ganun niya tartuhin. Si Tebes, si Pastor Kibuloy, lahat siyang guilty na kaagad. Without, remember, etong mga to, hindi ito convicted. These people are just accused and undergoing trial. Ganun dapat ang treatment. Pero itong si Remulla, dahil siya nga ang bendalo, ganyan na ho siya katindi humusga. Ngayon, binitbit na naman niya sa ombudsman yung bendalo niya. Bibigyan ko ng bendalo to eh. Hindi, binitbit na naman niya sa ombudsman. Ano itong binibitbit niya sa ombudsman? Na kesyo, lalabas na yung warrant kasama itong mga senador. Sandali, ikaw ba mag-aano ng warrant? O bakit mo alam? Ikaw ba mag-i-issue ng warrant? Yes or no? Hindi. Kaya nga sagot niya dito, ikaw ba under ba ng ombudsman ta mga senador? Hindi. O bakit alam mo? Bakit sinasabi mo Sandigan Bayan yan tsaka RTC mag-aano niyan? Bakit alam mo? Oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ganyan kagaling itong si Senator Marcoleta. Tuloy. Nga ngayong mga pinasasagot dito hindi makasagot si Gatchalian Nag-uusap pa sila ni Remulla Oh, ano na yung bendalo? Ano, gising ka pa, bendalo? Ang tagal sumagot ni bendalo. Bendalo? Bendalo? Mr. President, this is a indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng ombudsman na timeline at base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita ho nilang mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung inexplain ng kasalukuyang ombudsman, Mr. President. Mr. President, the Office of the Ombudsman is following a timeline. So paano po niya nasabi na on December 5th, ano na yun? Anong date po ba yun? Ito po yung nakakatakot, Mr. President. Paano po natin mapapaniwalaan na sa timeline na sinet ng ombudsman, may palalabas niya yung warrants of arrest? Hindi ba ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. But Mr. President, hindi naman po, dahil alam naman ho natin ang Sandigan ay under the ambit of the judiciary. Iba naman po ito sa trabaho po ng ombudsman. Pero bilang ombudsman, nakikita ko ho na dahil sila po ang magfa-file ng kaso, very optimistic ho sila na yung kanilang ifa-file na kaso meron pong kinahihitnatnan at meron pong resulta. So yung resulta na gusto ho nilang mangyari ay mag-issue ho ng warrant of arrest. Kasi very confident sila na yung kaso ay matibay. At very confident ho sila na yung ebidensya ay matibay. At yun din po ang gusto natin lahat. Ako po, very hopeful rin po ako na yung kanilang kaso at kanilang ebidensya ay matibay dahil ako rin po bilang isang Pilipino, gusto ko rin pong managot yung mga taong dapat managot. Pare-pare po natin gusto mapanagot natin ang may kasalanan, Mr. President.
Wala pong debate doon. Hindi po yun ang punto ng pagtatanong na ito, Mr. President. Oh, pahiya ka. But the ability of the Office of the Ombudsman to predict even the timeline when the warrants of arrest can be issued is something that is troubling, Mr. President. Parang ang mangyayari, ayaw ko mang isipin yun. Ayaw ko rin naman talagang mangyari yun. Somebody can even preempt or influence the time when the RTC or the Sandigan Bayan may eventually issue the warrants of arrest. Sana wala nang ganong klaseng announcement Kasi nakakapagduda kasi, Mr. President. Tingnan po ninyo, when the Sandigan Bayan or the RTCs eventually issues the warrants of arrest, do you think the persons or kung sino man yung involved na yun, that the Office of the Ombudsman wants to be arrested, pwede nilang questionin yung impartiality ng Sandigan Bayan or even the RTCs? Because there was already a timeline announced by the office. This is the thing that is very intriguing, Mr. President. But Mr. President, with all due respect to the esteemed senator from Tarlac and Pampanga, with all due respect po, ito ay isang indicative timeline na tinitignan ho nila. Wala ho silang control sa magiging desisyon ng Sandigan. Wala ho silang control kung ano po magiging takbo sa Sandigan. Pero base po sa kanilang experience, at base po sa kanilang pag-ayos ng kaso, lalo na po sa pagtingin po sa ebidensya, ito po yung tinitignan nilang... Hindi, wag ganon. Alam mo the only reason why, ganyan? Kasi politiko yan si Remulla, bida-bida. Alam mo naman, mga politiko, bida-bida Diba? Timeline na pwedeng mangyari. Pwede rin ho yan hindi mangyari. No? Pwede rin ho yan iba po ang pupuntahan ng kaso. Pero naglalagay lang ho sila ng timeline para po makita naman ho nila kung ano po ang magiging takbo po ng kaso. At marami hong ganun. Actually, marami, pag nanonood po ako ng mga political shows sa YouTube, marami pong mga political analyst, mga legal analyst, sinasabi ho nila ano po ang magiging takbo ng kaso, kailan po may makukulong, kailan po may i-issue ng mga warrant of arrest. Yan po ay based on their analysis and experience. Pero wala hong assurance, hindi ho yung magiging 100% na ganun po ang kinahinatnan po niyan o ganun po ang kalalabasan. Ganun din po sa ombudsman. Ito po ay sa kanilang tingin ay posibleng mangyari. So do you think announcing a particular timeline, Mr. President, is even necessary? Ito po ay for purpose of information, Mr. President. Natatay na siguro si Gatchalian dito. Gago! Pagkatapos niya, kakausapin siya, Brad naman, ba't mo naman masyado kong ginisa? Ikaw, gusto mo ipagtanggol yung bata mo. Talay. Para po mabigyan din po ang publiko ng kanilang opinion pagdating po sa magiging takbo po ng kaso. Mr. President, ang sinasabi po ng representasyon na ito, hindi naman kailangan pang i-announce yun Dahil magkakaroon lang po ng pagdududa ang ating mga mamayan, lalong-lalo na po yung mga taong gusto nating ipa-aresto, sapagkat hindi naman kailangan na mag-announce pa. Kasi kapag sinabi mong meron po kaming timeline, parang siguradong-sigurado na po kasi ng opisina ng ombudsman na talagang mag-i-issue yung either the Sandigan Bayan or the RTC doon sa panahon na kanyang tinutukoy. Di bali, may isip ninyo, nasa ilalim pala ng impluensya ng ombudsman o ng RTC, ang mga korte, nai-impluensyahan pala ng ombudsman ang mga korte. Ganun po yung magiging
Implication. Maring isipin eh. Oo. Maring hindi totoong yun ang gustong gawin ng ombudsman. Oo. At naniniwala naman ako na hindi niya intention yun. Ngunit para bigyan po ninyo ng pagdududa ang ating mamamayan, lalong-lalo na po yung mga taong involved nga at gusto nyo ipa-aresto, parang hindi kailangan pong mag-announce pa eh. That is the only point, Mr. President. Kaya nga dapat, shut up na. Yun lang naman na sinasabi. Yun lang naman na sinasabi ni ni Marcoleta. Shut up na lang, di ba? Kasi pambirang buhay pinangungunahan Sir, ito, pakinggan mo natin itong part na kung saan pinaliwanag niya itong parte na ito, ha? Ito. Yung isang napanood ko kanina ay yung nagdedepensa naman yung sa budget ng Ombudsman, Sen. Kanina yan, tama. Oo. Parang sinasabi nyo na dapat ipaliwanag ng Ombudsman yung bendalo or kung hindi man niya ipaliwanag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Sen. Yan ang hinihingi sa kanya dahil sabi ko, masyadong malaki ang epektong nangyari dyan sa pagsasabi ng bendalo. Bendalo. Kahit kailan sabi ko, hindi mo pwedeng baluktutin ang batas. Kapag ginawa mo yun, babanggayan doon sa core doctrine ng ating legal system. Duralex sed lex. Kasi sinasabi Alam niyo yun, Duralex Pantex. O kaya Duralex Netflix. naman doon, kahit anong mangyari, masakit man yan. Batas yan, wala tayong magagawa. The law may be harsh. So hindi mo pwedeng ipihit yun kahit ano. Babangga yun, di ba? Yes po. O sabi niya, yun po yung figure of speech. Yan kako yung problema natin. Gagawa kayo ng isang public statement. Yan. Pagkatapos ipakikita pa nyo yung predilection ninyo na parang akala mo totoo eh. Opo. Sometimes we have to bend the law to please the people. Yes, Sometimes when we touch. Pagkatapos aamin ka. Ilan ang nailigaw mo doon? Ilan ang naapektuhan doon na ang buong akala nila pwedeng baluktutin ang batas? Pwede ba ka kung dito lang aminin mo na nagkamali ka? Aminin mo! Gusto ko ikaw ang magsalita. Kaya Aminin mo! Hawa naman si Rimulya. nag-move ako. Sabi ko, Mr. President, kahit sa bahaging ito lang, pwede bang isuspend natin ang rules yung natin? rules ng Para makapagsalita ang ombudsman. Gusto ko mula sa kanyang bibig. Sabihin niya na nagkamali siya. Anong figure of speech? Kayo po ang ombudsman? Ipakikita niyo po na ito yung figure of speech. Lalo pong maliligaw ang tao rito eh. Ang figure of speech kasi, kung saan mo pwedeng ibaling ang pagpapakahulugan yun. Hindi ganun po eh. Kailangan klaro ang ating policy. Klaro. Maliwanag. Kung may sakit, may sakit. Alam mo kung bakit mas lalong naasar si Marcoleta doon? Pwede namang sabihin, the good gentleman, the ombudsman, apologize for that kind of statement. Hindi nagpalusot pa, figure of speech. Nagigets nyo kung bakit lalong idiniin ni Marcoleta? Figure of speech pala. Kung walang sakit, walang sakit. Anong napagtapusan doon? Bumaba lahat ang mga naguluhan. Boss, huwag mo na ngayon. Alam mo naman yan. Ganyan eh. Huwag mo na i-push ang... Ayun na. Ay nako. Kasi nga mga kababayan na mahirap po dito sa mga ulungot na ito. Wag kasi alam mo, pagdating sa batas, merong tayo dyan merong masasabi nating pwede nyo maloko yung mga walang alam sa batas. Lokohin nyo na. Di ba? Pero pagdating sa Senado, tapos tinanong kayo ni Marcoleta, wag na kayong magdadaldal ng kung ano-ano. Kung ayaw ninyo mapahiya, ganun lang naman kasimple yun. Kung ayaw ninyo mapahiya, wag na kayong maraming sat-sat. Ika nga.
sabihin nyo na, oo, mali pala ako. Sorry. Mali yung nasabi kong Bendalo. Ang dapat talaga dun is si Ben Tulfo. Gago! O yan, tuloy. Nayari tuloy sila kay tawag dito, kay Marcoleta. Ayun, so ito na ang ating contest. Siyempre may pa-contest tayo. Alam nyo naman si Banat Bay. Hindi pwedeng walang pa-contest yan. Kailangan laging may pa-Gcash yan. Ano? Ito na. Ano? Ang contest di Banat Bay, unang 3 makakasagot ay merong tigpa 500 na Gcash. So 3 yun. 3 may tigpa 500 na Gcash. Okay? So, klaro yan ha. Unang 3 makakasagot nitong tanong na ito ay merong 500 each Gcash. Yun. Ano na tanong, Banat Bay? Ang tagal mo naman, binibitin mo naman kami. Ito ang tanong. Pero bago yan, mga kaibigan, meron akong tanong muna sa inyo. Bago yung tanong na yan. Sa mga nakaabot sa dulo nitong ating video, kasi maraming lumalapit sa akin. At sinasabi nila, alam mo Banat Bay, ginagawa kitang parang podcast. Kahit nga yung mga babaeng nagtatrabaho, yung mga babaeng sila'y nagluluto, mga magulang, mga nanay, mga lola, at kahit mga dalaga. Mantakin mo, pinakikinggan pala ako ng mga dalaga dyan. Mga chika babes. Binabati ko yung mga chika babes, ha? Hindi chika babes ko, ha? Linawin natin. Putang ina nyo, baka may pagbintangan nyo pa ako, eh. Alam mo naman tayo, lagi tayo pinagbibintangan, eh. Hindi na nga nila alam kung ano ibibintang nila sa akin. Minsan bakla, minsan babaero. Bahala na kayo kung ano gusto ninyo. Basta sa mga nakikinig sa atin, nagpa-podcast sa atin, may mga suggestion ako narinig. At sabi nila, Banat Bay, baka naman pwedeng minsan, wag naman politika ang pag-usapan natin. Anong pag-usapan natin? Yung jowa ninyo? Pwede rin. O anything about life, about mga pangyayari sa sitwasyon sa buhay, yung mga ganyan-ganyan daw pag-usapan. Kasi, syempre, kung ginagawa ka na naming podcast at araw-araw na lang pinag-uusapan ay politika, minsan nakaka-depress na, nakaka-toxic na eh. Yun ang sinasabi nila. Kaya minsan gusto naman namin makarinig ng magagandang payo mo sa mga problema sa buhay, sa mga trending na issue sa lipunan. Yan ang kanilang sinasabi. Sabi ko, pwede? Hindi pwede, di ba? Pwede. Sa tingin ko, pwede yun eh. Pwede yung ganong klaseng usapin, di ba? Na pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang issue sa lipunan natin, di ba? Pag-usapan natin yan. Pwede. Ako, may tanong sa inyo. Bago natin itanong yung unang 3 makakahula at magkakaroon ng Gcash. Ang tanong ko sa inyo, gusto nyo po ba na hindi ko iiwanan ng politika kasi natin yan, first love natin yan. Ika nga, paggising natin, yan kagad ng ating pumapasok sa utak, politika. Pero gayon pa man, gusto ko rin pag-usapan nyo iba pang bagay. Ang tanong, ako po ba gusto ninyong mag-expand? Aside from the everyday uploading ng 6 a.m., 7 a.m. Kasi yun ang politika, 6 a.m. 7 a.m. Hindi ko alam sa ibang bansa. Basta sa Pilipinas, 6 a.m. na. Para mas maaga na, para abutan na ng ibang kababayan natin. Kasi daw, pagka gising nila, si Banat Bay kagad ang hinahanap. Sabi ko, naku, delikado yan. Pagka napaglihian nyo ko, baka puro balbon yung mapanganak ninyo, parang balot. Hindi, pero gayon pa man, tanong ko lang sa inyo, ha? Nais nyo po bang lawakan pa ang mga topics sa ating channel? Ayoko nang gumawa na ibang channel. Ito na lang. Dito na lang tayo. Gawa-gawa pa na ibang channel. Pahirapan nyo pa ako. Dito na lang. Gusto nyo po ba na magdagdag pa tayo ng mga topic na hindi related sa politika? Pero again
Ano na natin yan, itatatak na natin. Alas 6 ng umaga, politika ang pag-uusapan. Di ba? Tapos sa ibang oras, yun yung ibang mga